Panoorin nyo to guys at samahan nyo ako sa mabilis na biyahe sa mga sikat na kasuotang kultural ng mundo. Ito ang kimono ng Japan. Gawa ito sa pinong seda, may mahabang manggas at maganda at detalyadong disenyo. Ipinapakita nito ang paggalang, balanse sa kalikasan na pagkakakilanlan ng pamilya dahil bawat kulay at pattern ay may kahulugan. Ang sa Korea naman ay hanbok, makukulay at may malalawak na palda at maikling jacket. Ang hanbok ay sagisag ng kasimplihan, kagandahan at malalim na ugnayan ng pamilya. Karaniwan ito sinusuot sa mga pagdiriwang at kasal. Hanfu at sipaw naman sa China. Ang hanfu ay mula pa sa mga sinaunang dinastiya ay nagpapakita ng harmony at paggalang sa mga ninuno. Samantalang ang sipaw mas pino at masikip ang hiwa na kumakatawan sa kahininan at likas na ganda ng mga kababaihang Chino. At ito naman ay sari ng India. Isang mahaba at makukulay na tela na maingat na binabalot sa katawan. Ang sari ay simbolo ng kabanalan, tradisyon at kasaysayan ng kababaihan. Bawat disenyo may sariling kwento. At ito naman ay kenti na kasuotan ng Afrika. Ang makukulay na habing kenti ay may bawat kulay na may kahulugan. Tapang, karunungan, pamumuno at kagalakan. At isinusuot ito sa mga espesyal na okasyon bilang pagdiriwang ng pamana ng mga ninuno. At syempre, ang barong Tagalog at barot saya ng Pinas. Gawa sa telang pinya, ang barong ay magaan, presko at eleganteng kasuotan para sa mga formal na okasyon. Kumakatawan sa dangal, katapatan at kasaysayang Pilipino mula pa noong panahon ng mga Katutubo at Kastila. Ang barot saya naman ay pinagmamalaki ng mga kababaihan, may malapad na manggas at malalambot na saya. Sagisag ito ng kahininan, kagandahan at lakas ng loob ng mga Filipina.